Anong bahagi ng sistema ng araw ang halos di pa napag-aaralan at kakaunti lang ang alam natin bago mag 2015? Anong planeta ang nawala ang kanyang estado noong 2006? Sa ibabaw ng aling bagay sa kalawakan, mas 3 beses na nakamamatay ang lamig kaysa sa pinakamalamig na bahagi ng daigdig. Yung mga interesado sa usaping kalawakan, siguradong nahulaan na nila na ang tinutukoy natin ay si Pluton, isa sa pinakamisteryosong bagay sa ating paligid. Pero noong 2015, nagkaroon ng tunay na rebolusyong sayentipiko. Noon dumating ang probe na New Horizons na ipinadala ng National Aeronautics and Space Administration para tuklasin ang kalawakan sa napakalayong lokasyon mismo kay Pluton. Ano nga ba ang nakita nating gamit ang mata ng spacecraft na ito? Tandaan natin na nagawa nitong makuha ang mas mataas na kalidad ng mga larawan na maraming beses na mas malinaw kaysa sa mga nakuha ng teleskopyong Hubble noong 1976. At bago pa noon, hindi pa talaga natin alam na may isang duwending planeta sa lokasyong ito. May hinala ang mga siyentipiko na may ika-9 na bagay sa solar system. Bukod sa 8 natuklasan, ngunit matagal nila itong hinanap ng bigong matagpuan. Hindi nagbago ang sitwasyon hanggang sa isang batang taga-Kansas na si Clyde Tombaugh sa pamamagitan ng masusing pagmamasid sa kalangitan ay nakakita ng maliit na batik na dahan-dahang gumagalaw sa dilim. Ang batik na iyon ay si Pluton. At ngayon, dahil sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng teknolohiya, maaari na nating pagmasdan ng mas mabuti ang bagay na iyon at makita pa ang kabilang bahagi nito. Hubble. Kaya, ano ang natuklasan ng probe na Bagong Horizon sa ibabaw ng nagyelong mundong ito na parang sinadyang ginawa mula sa mga blok ng yelo? Nagawa lang ng aparato na makuhanan ng larawan ang isang bahagi ng ibabaw ng Pluto. Marami pa ring lihim na di pa natutuklasan. Ngunit sapat na ang nakita ng lente ng Bagong Horizon para maintindihan natin. Ito, isang banyaga, malamig at hindi pala kaibigang lugar para sa tao, ngunit kakaiba ang ganda nito. Hindi pumasok sa orbit ng Pluto ang probe, dumaan lang ito malapit dito. Pero sinuwerte itong makuhanan ng larawan ang isang napakagandang likas na pangyayari, ang paglubog ng araw sa Pluto at napakaganda ng itsura nito. Pinayagan din ng mga nakuha nilang larawan na mapag-alaman na ang ibabaw ng Pluto ay hindi pantay-pantay. Ito ay natatakpan ng napakalalawak na yelong kapatagan, banayad na mga burol, kahanga-hangang mga bitak, kakaibang mga guhit, malalalim na mga hukay, matatarik na bangin, malalaking bunganga at malalawak na bulubunduking sistema na nagiging dahilan kung bakit ang anyo ng planetang ito ay bahagyang kahawig ng sa mundo. Ngunit ang tinatawag nating yelo sa Pluto ay nagkakaroon ng kakaibang anyo at hindi ka panipaniwalang mga katangian. Sa sobrang baba ng temperatura sa ibabaw ng duwendeng planeta, nabubuo ang iba't ibang uri ng yelo na may magkakaibang kristal na estruktura, temperatura ng pagkatunaw, densidad, at iba pa. Ayon sa mga astronomo, posibleng may malaking karagatan ng likidong tubig sa ilalim ng 300 km yelo sa Europa. Ang tanong lang, kailan natin ito mapag-aaralan? Dahil sa pinakamalayong punto, ang Pluto ay halos 7.5 bilyong kilometro ang layo mula sa araw. Kaya hindi ito mangyayari agad-agad gaya ng gusto natin. Isa sa mga hemispero ng Pluto na di nakikita ng teleskopyo ang naibalik. Nagtagumpay ba ang New Horizons probe na kahit papaano ay masilip ang kabilang bahagi ng planeta? Oo, kahit papaano ay kaunti lang. Nakatulong ito maintindihan na pareho ang anyo ng lupa sa magkabilang hemisphere, ibig sabihin hindi pantay-pantay. Ang mataas na kontrast ng bagay ay nagbibigay daan para makakuha ng kamanghamanghang larawan kung saan ang mga tuktok ng bundok na parang kakaibang mga gusali ay nakatayo ng mataas sa ibabaw. Lalo itong kapansin-pansin sa maalamat na larawan ng paglubog ng araw na nakita mo kanina. Napansin ng mga astropisiko na ang mga bundok sa planeta ay kahawig ng penitentes, yelong matatagpuan sa kapatagan ng Chajnantor, Chile. Totoo nga, ihambing mo ang dalawang larawan at makikita mong may saysay ang palagay na ito. Ang mga bundok sa Pluto ay kahawig ng matutulis na piramide, katulad ng estruktura ng mga Fear and Fields sa Everest at sa parehong kapatagan ng Chile. Sa ganitong usapan, nakakaintriga kung paano nabubuo ang ganitong yelong nagsisisi. Sa totoo lang,
Tinawag silang ganoon dahil ang hugis ng kakaibang grupong ito ay kahawig ng mga monghe na may matutulis na hood, nakaluhod at bahagyang nakayuko ang ulo. Ano ang natuklasan ng mga siyentipiko tungkol sa pinagmulan ng fenomeno na ito base sa mga eksperimento? Ang mga nyebe ng mga nagsisisi ay lumilitaw sa proseso ng ablation. Ibig sabihin, sa mga panapanahong siklo ng pagkatunaw at pagyayelo. At lahat ng ito ay nangyayari sa kondisyon ng malakas na sikat ng araw at napakababang temperatura. Bilang resulta, ang yelo ay agad na nagiging gas. Nilalaktawan ang likidong estado. Gayunpaman, sa daigdig, ang ganitong mga hugis ay umaabot lamang ng hanggang 30 metro at ganoon kalalaki ay makikita lang sa Everest. Kadalasan ay umaabot lang ng halos 5 metro. Samantalang sa Pluto, ang mga ganitong anyo ay tunay na mga tuktok ng bundok. Kung ano talaga ang sanhi ng pagbuo ng ganitong mga bundok sa Pluto ay nananatiling bukas na tanong. At ngayon, narito ang pinakakapanapanabik. Paano nga ba nakuha ng Bagong Horizon ang ilang impormasyon tungkol sa likurang bahagi ng kalangitang katawan? Sa pagkakataong ito, matalino ang naging solusyon ng mga siyentipiko. Pinataas nila ng husto ang resolusyon ng mga larawan na nakuha ng probe habang papalapit ito sa planeta. Siyempre, naging malabo at hindi malinaw ang mga ito, pero mas mabuti na iyon kaysa wala. Bukod sa mga yelong tinik na siyang prototype ng mga nagsisising monghe, natuklasan din sa likod na bahagi ng Pluto ang mga naglalakihang krus-krus na linya na napakalaki at napakahaba. Malamang, ito ay mga bitak at mga hanay ng bundok na maaaring ipaliwanag ng ilang uri ng tektonikong aktibidad kung hindi lang sana sa isang bagay. Ano ang natatanging katangian ng anyong lupa sa Pluto? Ang unang kapansin-pansin, siyempre, ay ang rehiyon ng Tomba na ipinangalan sa tagatuklas ng planeta. Ang peklat na ito, ayon sa mga siyentipiko, ay nabuo dahil sa panlabas na epekto sa kalawakan, katulad ng mga kaparehong lugar sa Merkuryo at Buwan, pati na rin sa lambak ng Mars. Marineros, ano ngayon? Baka itanong mo. Ang ibig sabihin nito, ang mga nabanggit na bitak at bulubundukin ay matatagpuan halos eksakto sa tapat ng rehiyon ng Tomba, pero sa kabilang panig ng Pluto. Ibig sabihin, maaari rin silang magpatunay ng isang mapaminsalang pangyayari at magbigay pa ng mas maraming impormasyon tungkol dito. Yan na ba lahat ng natuklasan ng spacecraft? May bagong abot tanaw sa likod ng Pluto. Ang pinakakapansin-pansin at mahalagang natuklasan ay ang bunganga ng Simonelli na may 250 kilometrong diametro na base sa kakayahan nitong magpakita ng liwanag ay buong natatakpan ng yelo. Nadiskubre rin ang misteryosong guhit na napuputol lang sa kapatagan ng Sputnik kung saan matatagpuan ang bahagi ng rehiyon ng Tomba. Paliwanag ng mga siyentipiko, ang guhit ay dulot ng siklo ng pagyeyelo at paglawak ng ilalim yelong karagatan sa loob ng planeta. Maaaring ito ang sanhi ng pandaigdigang bitak sa loob ng libu-libong taon dahil sa epekto sa yelong crust sa ilalim ng matinding presyon. Sa totoo lang, nakita rin ng Bagong Horizon probe ang rehiyon ng Tomba sa isang bagong pananaw, kaya naging mas malinaw at mas madaling maintindihan ang mga larawan. Iba-iba ang anyong lupa ng lugar na ito at napapalibutan ng bundok Hilary at bundok Tenzing. Ang huli ay umaabot ng 3.5 kilometro mula sa paanan, halos kapantay ng taas ng bundok Fuji sa Japan. Samantala, ang mga bundok Hilary ay hindi masyadong mataas. Umaabot lamang sila ng hanggang 1.6 kilometro. Kung hahanap tayo ng katumbas nila sa mundo, ito ay ang bundok Snezka. Sa Czech Republic, madalas tawagin ang rehiyon ng Tomba bilang puso ng Pluto dahil sa hugis nito, at ang isang bahagi ng pusong ito ay matatagpuan sa kapatagan ng Sputnik. Ang diameter ng kolum na halos 1,500 kilometro, kaya naman maiisip natin kung gaano kalaki ang mismong rehiyon ng Tomba. Iminumungkahi ng ilang siyentipiko na ito ay sinaunang impact crater na napuno ng nagyelong gas sa milyon-milyong taon. Tinatayang ang diameter ng bagay na bumagsak noon sa ibabaw ng Pluto ay mga 650 kilometro. Ito ang nag-iwan ng mga walang hanggang pilat sa anyo ng napakalaking basin at mga misteryosong guhit sa madilim na bahagi ng planeta. Maaaring ipalagay na ang pangyayaring iyon ay tunay na mapaminsala. Saan ang galing ang ganitong mga konklusyon? Hindi lang dahil sa mga pilat na natuklasan ng Bagong Horizonte sa ibabaw ng Pluto, kundi dahil din sa isa pang dahilan. Ang lugar kung saan matatagpuan ang nagkakrus na mga linya ay malamang na isang magulong kalupaan na may tumpok-tumpok na iba't ibang anyong lupa
mula sa mga bitak hanggang sa mga hanay ng bundok. Ang kaguluhang ito ay maaaring nabuo dahil sa malakas na shockwave na umikot sa planeta ng ilang ulit. Tandaan ang pagsabog ng Krakatau sa Indonesia. Posibleng ang pagsalubong ng shockwave ang dahilan ng mga nakikitang tumpok-tumpok ngayon. Ano pa ang mga natuklasan ng probe na Bagong Horizon? Sa simpleng pagdaan lang ba sa tabi ng Pluto? Nagawa niyang pag-aralan ng mabuti ang atmosfera ng duwendeng planeta at napag-alaman na ito ay napakanipis at puno ng nitrogen na may halong methane at mayroon ding mga particle ng carbon monoxide. Napakababa at pabago-bago ang atmospheric pressure sa Pluto. Kapag malayo ito sa araw, 3 beses na mas kaunti ang natatanggap nitong init kaysa kung pinakamalapit ito sa orbit. Dahil dito, posibleng maging hindi matatag ang atmosfera sa duwendeng planeta. Ang karaniwang temperatura ng mga patong ng atmosfera ay humigit kumulang -100 at 80 degrees Celsius, samantalang sa ibabaw nito ay mas matindi pa ang lamig na umaabot hanggang -223 degrees. Kung idaragdag pa natin ang nakakakilabot na mga tunog ng Pluton, mas lalo pang nagiging nakakatakot ang kabuuang larawan. Sa huli, masasabi nating si Pluton ay kakaiba kumpara sa ibang mga planeta ng solar system. At hindi lang dahil tinanggal siya sa mga klasikong celestial na katawan at inilagay sa mga dwarf planet. Ang kanyang orbit ay talagang kakaiba kumpara sa ibang mga planeta. May bahagi nito na nagpapalapit kay Pluton sa araw nang mas malapit pa kaysa kay Neptuno. At may bahagi rin na inilalayo siya mula sa ating pangunahing bituin ng bilyon-bilyong kilometro. Ang isang taon sa yelong duwendeng planeta ay pinakamahaba sa buong sistemang solar at tumatagal ng halos 250 taon. Isipin mo, 250 taon iyon. 2 siglo at kalahati. Ang isang araw dito ay higit 6 na araw sa daigdig. Sa totoo lang, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi nagawang pag-aralan ng Bagong Horizon ang planeta ng mas detalyado mula sa lahat ng panig. Ang anyo ng ibabaw ng Pluto ay kamangha-mangha dahil sa mga kakaibang estruktura na napakahirap ipaliwanag kung paano ito nabuo. Mas matigas sa diamante ang yelong ito at sa ilalim ng daan-daang kilometro nitong yelong crust, maaaring may nakatagong mainit na karagatan na pinapainit ng nagbabagang core. At sino ang nakakaalam, baka sa kailaliman nito ay nagsimula na ang kahit simpleng uri ng buhay. Sa madaling salita, ang mga natuklasan na ibinigay sa atin ng Bagong Horizon ay nagsasabi sa atin na ang Pluto ay isang bagay na espesyal sa solar system na hanggang ngayon ay nananatiling misteryoso at hindi pa ganap na napag-aaralan. Malamang manatili itong ganito sa mga susunod na taon pero wala namang pumipigil sa atin mag-isip tungkol dito. Parang malinaw na ang kasaysayan ng mga planeta sa solar system at wala na tayong matutuklasang bago tungkol dito. Ang huling kontrobersya ay ang pagtanggal kay Pluto bilang pangunahing planeta at matapos iyon ay tumahimik na ang lahat. Noong 2016 napansin ng mga siyentipiko ang kakaibang nangyayari sa labas ng orbit ni Neptuno, sa dulo ng solar system kung saan gumagalaw ang malalaking masa ng nagyeyelong bagay sa natatanging orbit. Ang kakaiba rito ay dapat may puwersang galing sa isang panlabas na bagay na umaapekto sa kanila. Ngunit wala sa alinman sa mga kilala nating planeta sa solar system ang maaaring makaapekto sa mga bagay na ito. Dahil dito, napaisip ang mga siyentipiko na baka may isa pang planetang nakatago sa solar system at tinawag nila itong planetang Siyam. Ano nga ba ang itsura nito? Tinatayang 10 beses na mas mabigat sa daigdig ang mahiwagang planetang ito at nasa layong 4,800 astronomical units mula sa araw. Tungkol sa pinagmulan ng planetang Siyam, maraming magkakaibang teorya. Sinasabi ng ilan na nabuo ito tulad ng ibang mga planeta sa solar system. Ibig sabihin, mula sa iisang gas at alikabok na disk. Ang iba naman ay nagsasabing ang planetang Siyam ay napakalayo sa ibang mga planeta
dahil ito ay nasa ilalim ng napakalakas na grabidad ng araw. Ilang taon nang sinusubukan ng mga siyentipiko na makahanap ng patunay sa pag-iral ng kamanghamanghang planetang ito. Gumamit sila hindi lamang ng mga pinakabagong teleskopyo, kundi pati na rin ng iba't ibang matematikal na formula at computer simulation. At sa wakas, nagbunga na rin ito. Kailangan nating alamin kung bakit napakahirap tuklasin ang isang planeta na nasa loob lang ng arawang sistema. Kahit pinag-aaralan na natin ang malalayong kalawakan, unahin muna nating alamin ang impormasyon ng mga siyentipiko tungkol sa planeta Siyam. Dito pumapasok ang unang di inaasahang pangyayari. Napag-usapan na ang planeta Siyam noong 1781 nang matuklasan ang Uranus. Lumipas ang panahon, napansin ng mga siyentipiko na hindi sumusunod sa kalkulasyon ang galaw ng Uranus sa kanyang orbit. Hindi rin palaging pareho ang bilis nito. Minsan bumabagal, minsan bumibilis. Dahil dito, inisip ng mga siyentipiko na may hindi pa kilalang bagay na nakaimpluwensya sa Uranus. Ang tanong na ito ay lumitaw noong 1840 S kung kailan ipinagpalagay na maaaring nasa ilalim ng gravitasyonal na impluwensya ng isang hindi pa nating kilalang planeta, ang Uranus. Kagiliw-giliw, ang hypothesis na ito ay sabay na inilahad ni na John Couch Adams mula Inglaterra at Urban Le Verrier mula Pransya. Dapat sabihin na walang aktuwal na ebidensya ang dalawang sayentipiko, puro mahihirap lang na mathematical na kalkulasyon. Ipinadala ni Urban Le Verrier ang kanyang konklusyon sa Berlin Observatory at ginamit ni Agan Gale ang teleskopyo para pag-aralan ang bahagi ng kalawakan base sa kalkulasyon ni Le Verrier. At hindi sila nagkamali. Doon natuklasan ang Neptune, ang unang planetang nadiskubre gamit ang mathematical na kalkulasyon. Parang pagkatapos nito, pwede nang ituring na tapos na ang usapan. Nahanap na ang lihim na planeta, kaya alam na ng mga siyentipiko ang lahat ng planeta sa solar system. Kung madali lang sana ang lahat. Pagkalipas ng ilang panahon, habang inoobserbahan na nila si Neptuno, napansin ng mga mananaliksik na ang planeta ay lumilihis din mula sa orihinal nitong landas, kahit hindi kasing tindi ng kay Uranus. At doon, lumitaw ang tanong, paano kung may isa pang planeta doon sa malayo? Nagpatuloy ang mga siyentipiko sa paghahanap at sa ganitong paraan, natuklasan nila si Pluto, na noon ay idinagdag sa mga planeta ng solar system. Maraming dekada, naging malinaw ang sitwasyon, ngunit kalaunan ay napansin na ang gravitasyonal na puwersa ni Pluto ay hindi ganoon kalakas upang magdulot ng pagbabago sa bilis at paglipat ng mga orbit ng ibang mga planeta. Ibig sabihin, may iba pa talagang bagay sa likod ng Neptuno? Taong 1951, noong panahong iyon, iminungkahi ni siyentipikong Gerard Kuiper na posibleng may grupo ng nagyayelong bagay sa likod ng orbit ng Neptuno. Noong 1972, natuklasan ang isang maliit na nagyayelong bagay sa likod ng Neptuno matapos ang ilang dekada. Ito ang naging unang ebidensya ng pag-iral ng pinaghihinalaang kumpol na tinawag na sinturon ni Kuiper. Noong mga taong 2,000 sunod-sunod na natuklasan ang marami pang ibang mga bagay na tuluyang nagpapatunay sa pag-iral ng sinturon ni Kuiper. Kaya, kalaunan, tinalikuran ng mga siyentipiko ang teorya na mayroong isang napakalaking planeta sa likod ng Neptuno. Ang mga gravitasyonal na anomalya ay maaaring dulot ng kumpol ng mga maliliit at nagyayelong bagay na ito. Ito ay isang lohikal na paliwanag, ngunit muling nagbago ang lahat noong 2003. Kaugnay ito sa pagkakatuklas kay Sedna, isang trans-Neptunian na bagay na may isa sa pinakamalalawak na orbit sa solar system. Dito, napansin ng mga sayentipiko ang ilang kakaibang bagay na may kinalaman sa mga punto ng paglapit nito sa araw. Ang orbits ni Sedna ay dapat sana ay may malinaw na bilog na hugis dahil nabuo ito mula sa akresyon ng mga hindi gaanong mabibigat na bagay. Bukod pa rito, ang orbit kung saan naroroon si Sedna. Nagbabanggaan ito sa iba pa na nagiging pangunahing hadlang sa pag-ipon ng masa. Sa ganitong kondisyon, hindi sana nabuo ang ganito kalaking bagay. Dito, napilitan kaming bumalik sa ideya na may isa pang di kilalang bagay na nakaapekto kay Sedna at sa kanyang orbit. Makalipas ang ilang taon, may nakita pa kaming ibang bagay na may matitinding pahabang orbit tulad ni Eris. Noong 2005 muling sumiklab ang diskusyon tungkol sa pag-iral ng planetang Siyam. Kung ang mga trans-Neptunian na bagay ay hindi naaapektuhan ng panlabas na mga puwersa,
at ang kanilang galaw ay magiging magulo, iikot sana sila sa paligid ng araw sa iba't ibang direksyon at iba't ibang mga landas. Sa halip, nakikita natin ang isang tiyak na pagkakaugnay na nagbibigay ng mas matibay na batayan para sa teorya ng planetang Siyam. Makikita rin natin na halos pantay ang pagkakaayos ng mahahabang axis ng mga orbit o ang mga linyang nag-uugnay sa pinakamalapit at pinakamalayong punto mula sa araw. Muli, pinapatunayan nito ang impluensya ng panlabas na bagay. Hindi tulad ng ibang mga bagay gaya ng Neptuno, hindi ganoon kadaling matagpuan ang mailap na planetang Siyam. May ilang dahilan para dito. Una, ang natatanging orbit ng planeta, malamang ito ay mas pahaba. Kaya ang planetang Siyam ay napakatagal na nananatili sa napakalayong distansya mula sa atin. Pangalawa, ang planeta ay may medyo mabagal na bilis ng paggalaw. Kaya sa ilang mga sitwasyon, madali itong mapagkamalang isang bituin. Pangatlo, ang tinatayang distansya ng planetang Siyam mula sa araw ay mula 400 hanggang 800 astronomical units. Pinapahirap nito ang pagtuklas dito kahit gamit ang makabagong malalakas na teleskopyo. Dapat din nating tandaan na malaking bahagi ng kalawakan ang kailangang pag-aralan at aabutin ito ng dekada o daan-daang taon. Mahalaga ang pagkakatuklas ng planetang Siyam para sa agham ng kalawakan dahil makakatulong ito sa atin na makakuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa kung paano nabuo ang sistemang solar at kung ano ang maaaring mangyari sa atin sa hinaharap. Sa konteksto ng problemang ito, interesante sanang malaman kung paano napunta ang planetang Siyam sa pinakalabas na bahagi ng sistemang solar. Dito, tinitingnan ng mga siyentipiko ang ilang mga bersyon. Una, ang planetang Siyam ay nabuo noong maagang yugto ng sistemang solar mula sa mga piraso ng ibang mga bagay na itinapon ng grabidad sa malalayong bahagi. Ang ikalawang teorya, tulad ng nauna, ay nagsasabing itinapon ng grabidad ang planetang Siyam sa labas ng sistema. Ngunit nabuo rin ito gaya ng ibang pangunahing planeta sa sistemang solar. Sa paggawa ng mga orbit, napilitan itong lisanin ang kanilang hanay. Ang ikatlong bersyon naman ay nagsasabi na ang planetang Siyam ay isang planetang palaboy. Ibig sabihin, ito ay malayang gumagala sa universo at walang bituin na kumokontrol sa paggalaw nito. Dumating ang punto na nahuli ng grabidad ng araw ang planetang Siyam at hinila ito sa sistema nito. Malamang, dahil dito kaya may elliptical na hugis ang orbit ng planetang Siyam. Ang planetang Siyam ay maaaring maging parang kahon ni Pandora para sa atin, o kaya naman ang pinakamalaking gantimpala sa mga taon ng ating pagsusumikap. Gayunpaman, masasabi natin ng tiyak na ang pagkakatuklas ng planeta ay magpapatingin sa atin sa estruktura ng solar system sa ibang pananaw. Sa aming channel, ilang beses na naming napag-usapan ang mga tagumpay ng teleskopyong James Webb at hanggang ngayon ay tuloy-tuloy itong nagtatrabaho para sa mga bagong tuklas sa kalawakan. Sa kasalukuyan, ang teleskopyo ay nagsasagawa ng pag-aaral sa isang exoplanet na 2 beses ang laki kumpara sa daigdig at matatagpuan sa konstelasyon ng Leo, 120 light years ang layo mula sa ating planeta. Ang pangalan nito ay K218. Ano ang kakaiba o kawili-wili rito? Diretso na, ibabahagi namin ang ilang detalye. Maaaring maging isang tunay na kaharian ng karagatan ang exoplanetang ito dahil natagpuan sa atmosfera nito ang mga biolohikal na compound bilang mga lagda na kahawig ng mga nililikha ng phytoplankton dito sa daigdig. Dahil sa impluensya ng isa sa mga bituin, nagkakaroon ng napakalalakas na puwersa ng tsunami sa K218b. Ang mga planetang nababalutan ng karagatan ay natatangi at kawiliwing mga mundo, lalo na kung ang dagat ay umaabot ng 100 kilometro ang lalim. Sa pinakailalim, maaaring mabuo ang iba't ibang uri ng yelo na hindi pa natin alam dahil sa sobrang taas ng presyon na hindi hinahayaan ng tubig na manatiling likido. Gayon din, sa mga ganitong uri ng exoplanet, maaaring makita ang ilang uri ng metal at mabatong mga bato. Sa mga planeta na malayo sa kanilang pangunahing bituin, maaaring tuluyang natatakpan ng yelo ang karagatan. Karaniwan, ito ang nangyayari sa mga bagay na may bigat na 8 beses ng masa ng daigdig. Ang ganitong mundo na binubuo ng yelo at bato ay kahawig ng ilang mga buwan sa sistemang solar. Kung ang planeta ay hindi kayang hilahin ang helium at hydrogen papunta sa ibabaw nito, dahil sa mga magulong paggalaw ay natutunaw ang mga ibabaw na bahagi ng yelong takip. Bilang resulta, nabubuo ang isang likidong patong na maaaring umabot ng hanggang 140 kilometro ang kapal. Sa ilalim ng matataas na presyon,
maaaring mabuo ang mga anyo ng yelo na hindi matutunaw. Kung kabaligtaran naman ang sitwasyon at kaya ng exoplaneta na akitin ang helium at hydrogen. Unti-unti itong nagiging isang gas giant. Ngayon, ang K218b ay kabilang sa pinakakagiliw-giliw na exoplanetang may karagatan. At dahil kay James Webb, mas marami tayong alam tungkol dito. Alam natin na ang exoplaneta ay umiikot ng buo sa paligid ng kanyang pangunahing bituin. Sa 33 araw na balot ng karagatan ang mundo. Dati ay inakala na ang K218b ay kabilang sa mga mini Neptune. Ngunit ipinakita ng mga karagdagang pag-aaral na hindi ito totoo. Tinatayang maaaring angkop ang kondisyon sa exoplanet para magsimula ang buhay na organismo. Ang isang kalamangan dito ay ang atmosperikong patong. Hindi natin alam ang buong komposisyon nito, pero tiyak na may carbon dioxide, methane, helium at hydrogen doon. At may iba pang kawili-wiling tuklas. Ipinakita ng mga kamakailang pag-aaral na may mga bakas ng organikong compound na tinatawag na dimethyl sulfite sa ibabaw ng K218b. Ano nga ba ito? Siguradong habang naglalakad ka sa tabing dagat, naamoy mo na ang kakaibang preskong amoy. Iyan ang dimethyl sulfite na ginagawa ng ilang uri ng algae at plankton. Pero madalas din itong lumalabas sa mga dumi ng imburnal at kapag ganoon, aminin na natin, hindi na ito mabango, kundi talagang mabaho. Ibig bang sabihin pwedeng tirhan ang exoplanetang iyon? Hindi ganoon kasimple ang sagot. Siyempre, hindi natin dapat isantabi ang K218b, pero kailangan din nating isaalang-alang ang mga ginagawa ng kanyang pangunahing bituin. Kasama siya sa mga pulang duwende, at kahit na mas malamig ito kaysa sa ating araw, mas malalakas ang mga pagsabog doon. At kung mas bata ang pulang duwende, mas malalakas pa ang mga pagsabog dito. Maaaring magdulot ito ng mapanirang epekto sa atmosfera ng mga planeta na nasa loob ng habitability zone. Siyempre, maaaring makabawi ang exoplanet sa kanyang kapaligiran. Hindi pa masyadong napag-aaralan ang prosesong ito, kaya hindi natin maikakaila ang posibilidad ng buhay sa K218b. Ang pakikipag-ugnayan sa inang bituin ay nagdudulot ng malalakas na tsunami sa K218b. Sa simula, talakayin muna natin kung ano ang ganitong pangyayari at ang kahulugan ng tsunami. Hindi lang ito basta matataas na alon, ang pangunahing katangian nito ay ang paraan ng pagbuo ng alon. Nabubuo ito ng napakalayo mula sa baybayin na pinagmumulan ng pagsabog ng bulkan, pagguho ng lupa at lindol. Mas madalas, ang tsunami ay nagmumula talaga sa lindol sa ilalim ng dagat, mga 85 na kaso. At ang mga epekto ng tsunami ay napakaseryoso. Madaling mabura ng mga alon ang buong mga lungsod sa ibabaw ng lupa. Isang nakakatuwang katotohanan, ang pinakamataas na naitalang tsunami na nangyari noong ika-9 ng Hulyo, 1958 ay gumalaw sa bilis na 160 kilometro bawat oras at ang mga alon ay may taas na 460 metro at mas mataas pa noong panahong iyon sa Alaska. At ang pinakaparadoksal dito, ang dahilan ng tsunami ay hindi lindol, kundi isang landslide. At napakadalang mangyari na ang landslide ang magdulot ng tsunami. Isa itong kakaibang pangyayari. Kayang gawing ng tsunami ang mga banayad at magiliw na alon bilang isang nakamamatay na pader. Isang kubikometro ng tubig dagat ay may bigat na 1 tonelada at libu-libong tonelada ang tumatama sa dalampasigan sa bilis na lampas. 100 kilometro kada oras. Kung matamaan ng ganitong alon ang isang tao, literal siyang madadaganan at halos wala nang tsansang mabuhay. Gaya ng naiintindihan ninyo, ganito rin ang nangyayari sa KEY 218b, pero sa mas malalaking sukat sa KEEY 218. May sapat na dami ng carbon at sa exoplanet ay nagkakaroon ng sirkulasyon nito sa pagitan ng karagatan at atmosfera. Sa ilang kaso, ito ang reseta para sa matatag na kondisyon sa KEY 218b. Kahit ang pulang duwende ay maaaring hindi maging hadlang sa pag-usbong ng buhay, ang mga planeta na nasa mga sistema na may aktibong pulang duwende ay maaari pa ring ituring na posibleng lugar para sa pagsisimula ng buhay. Ang mga bituin na ito ay mas matatag pa kumpara sa ating araw at maaari silang magbigay ng mga kondisyon para sa buhay sa loob ng mahabang panahon. Naniniwala ang mga mananaliksik na ang kondisyon sa mga planeta sa sistema ng pulang duwende tulad ng KEEY 218b ay maaaring angkop sa buhay. Sa teorya, sapat na ang tuloy-tuloy na liwanag mula sa bituin.
kailangan ng mas detalyadong pag-aaral na higit 1 taon para mapatunayan ang hipotesis na ito. Sa ngayon, ang teleskopyong James Webb ang gumagawa nito gamit ang mga infrared sensor para magsagawa ng spectral analysis at maghanap ng posibleng organikong compound. Sa ngayon, ito lang ang paraan ng paghahanap ng buhay sa ibang sistemang bituin. At maaaring sa ilalim ng tubig, malayo sa ating paningin, ay may mundong kailangan pa nating tuklasin. May buhay ba sa Mars? Matagal na nating naririnig ang tanong na ito at siguradong nakakasawa na rin para sa lahat. Pero kamakailan lang, may isa pang tanong na kinainteresan ng mga astronomo. Sa Neptuno, isa ito sa pinakamalayo, hindi pa gaanong napag-aaralan, at misteryosong planeta sa solar system, na isang napakalaking bola ng nagyelong mga gas. Sa mahigit 150 taon ng paglalakbay sa paligid ng araw, palaging kasama ng Neptuno ang tapat nitong buwan na si Triton. Hanggang kamakailan lang, inakala ng mga siyentipiko na imposibleng magkaroon ng buhay sa mga tila ganap na patay na mga bagay na celestial na ito. Malamang, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit kinansela ng National Aeronautics and Space Administration ang Trident mission na nakatakda sana noong 2038. Sa ilalim ng proyekto, espesyal na atensyon sana ang ibibigay kay Triton, ang pinakamalaking buwan ng Neptune. Hindi na ito nakagugulat dahil bihira lang makarating ang mga probe mula Earth sa malalayong bahagi ng solar system. Ang tanging nakarating doon ay si Voyager 2 noong 1989. Sa halip na masagot ang matagal ng tanong ng mga siyentipiko, mas dumami pa ito at lalo pang napukaw ang kuryosidad ng komunidad ng agham. Kailan kaya natin makukuha ang mga sagot sa mga ito? Dahil sa pagkaantala ng misyon, hindi pa ito mangyayari agad, pero may ilang palagay at natuklasan pa rin ang mga astronomo. Makakatulong ba ang mga ito para malaman kung may buhay sa Neptune at kung meron, kailan? Bihirang ituring ang planetang ito bilang tirahan ng anumang buhay. Matindi ang mga kondisyon sa malamig at hindi magiliw na mundong ito. Pero bakit ngayon lang lumitaw ang mga hinala na maaaring may buhay sa Neptuno? Ang totoo, nang masusing pinagmasdan ng mga teleskopyo sa mundo ang planeta, may ilang kakaibang bagay na napansin. Halimbawa, sa mainit na panahon na umaabot ng 40 taon sa Neptuno, hindi umiinit ang bagay gaya ng inaasahan, kundi lumalamig. At pangalawa, saan nagmula ang napakalalaking bagyo sa isang napakalamig na planeta na kayang lamunin ang ilang mundo? Hindi naman ito mainit na Jupiter na may ipo-ipo at magulong atmosfera, di ba? Ano nga ba ang nakita ng Voyager 2 sa Neptuno? Una sa lahat, isang malaking madilim na batik na inilarawan ng mga siyentipiko bilang isang napakalaking bagyo. Noong 1974, hindi nakita ng Hubble Telescope ang estruktura sa lugar na iyon. Lumabas na napakagulo ng atmosfera ng Neptuno, kahit na halos hindi ito tumatanggap ng sikat ng araw. 3% lang kumpara sa kung gaano karaming liwanag ang natatanggap ng Jupiter. Sa totoo lang, may pagkakapareho si Neptuno kay Saturn, hindi lang sa laki. Natuklasan ng Voyager 2 na may maliliit na singsing ang planeta na hindi kita mula sa daigdig. Nakunan din ng probe ang napakaliwanag na aurora sa mga polo, mas kahanga-hanga kaysa sa ating planeta. Sa totoo lang, noong 2022, natuklasan din ni James Webb ang mga palibot na singsing sa paligid ng Neptuno na lalong nagpagaya rito kay Saturn. Hindi malinaw ang dahilan pero pansamantalang ipinagpaliban ang misyon papuntang Neptuno. Pasensya na sa kalokohan kasi maraming hiwaga ang planeta. Magsimula tayo sa katotohanang hindi naman dapat lumitaw si Neptuno dito. Kung titingnang mabuti ang estruktura ng bagay na ito, ang kanyang core ay bahagya lang na mas malaki kaysa sa daigdig. Noong una, ganyan talaga itsura ng Neptuno, pero kalaunan nabalot ito ng maraming patong ng iba't ibang gas, parang cotton candy. Isang malaking bola. Sa huli, dumikit ang mga gas sa core. Ano naman ang kakaiba rito? Tatanungin mo. Hindi ito agad napansin ng mga planetologo. Ngunit sa mas malalim na pagsusuri ng mga planeta, lalo na ng mga higante, lumitaw ang mga kawili-wiling impormasyon. Kapag tiningnan mo ang Jupiter, na mas malapit sa araw kaysa Saturn, Uranus at Neptune, makikita mong tama lang na 318 beses ang bigat nito kumpara sa daigdig. Pero pagkatapos nito, makikita ang kakulangan ng materyales para sa pagbuo ng mga planeta,
kaya mas maliit at magaan sina Saturn at Uranus. Pero hindi si Neptuno. Kahit na si Neptuno ang pinakamalayo sa araw, matapos tanggalin si Pluto sa listahan ng mga planeta. Mas mabigat siya ng 2 tuldok 5x kaysa sa kapitbahay niyang si Uranus. Paano mo ipapaliwanag ang ganitong hindi pagkakatugma? Dahil kung nabuo siya sa loob ng solar system, dapat mas maliit at magaan siya kaysa Uranus. Matapos pag-aralan ng mas detalyado, napagpasyahan ng mga planetologo na si Neptuno ay nabuo malapit kay Jupiter at pagkatapos ng isang uri ng gravitasyonal na sakuna, itinulak lang ni Jupiter si Neptuno papunta sa gilid ng solar system. Di na dapat ikagulat, sanay talaga sa ganyan ang makulay na higanting gas. Ayon sa computer simulation, dapat ay lumabas na si Neptuno sa hangganan ng ating sistemang bituin dahil sa ganitong pag-ikot. Maaaring sa halip na siya, nagpadala siya ng isang planetang X sa paglalakbay. Pero ito ay isang ganap na katang-isip na senaryo na nangangailangan ng napakaraming kondisyon para mangyari. Kasabay ng hypothesis na ito, may iba pang bersyon na tulad ng kawalang tatag ng protoplanetary disk na nagdudulot ng planetang higante, pero hindi rin sila pumapasa sa masusing pagsusuri. Ibig sabihin ba nito, dayuhan si Neptuno sa solar system natin? Maaaring minsan siyang naglakbay sa malalayong bahagi ng kalawakan at aksidenteng napadpad sa atin. Bahagyang pinapalubag ng teoryang ito ang mga astronomo sa issue ng mga higanting planetang nasa malalayong orbit, kung saan hindi sila inaasahang mabuo. Pero ang pangunahing tanong ay, paano nga ba sa isang mundo na ang karaniwang temperatura ay -200 degrees Celsius at minsan ay umaabot pa sa absolute zero, kung saan ang mga hangin ay umiihip ng mas mabilis pa kaysa sa jet engine, maaaring magkaroon ng buhay? Simulan natin sa mga kakaibang bagay tungkol sa bagyo. Kailangan ng sapat na init para mabuo ang ganitong hangin. Saan ito galing? Sa blok ng yelo na 17x, mas bigat sa daigdig. Inaasahan ng mga astropisiko na may mainit na core sa loob ng planeta na pinapainit ng radioactive na elemento tulad sa daigdig. Pero heto ang nakakatuwa. Noong 1974, hindi nakita ng Hubble ang malaking batik at nalaman kalaunan na mas marami pa pala nito sa Neptune. Pinatunayan ito ng maraming pag-aaral. Dahil dito, parang hindi buhawi, kundi malalaking kolonya ng mikroorganismo ang mabilis dumadami, bumubuo ng bilog at oval na estruktura sa atmosfera ng Neptune. Gayunpaman, ang klasikong astronomiya ay naniniwala pa rin na ito ay mga bagyo at unos at hindi mga palatandaan ng buhay sa planeta. Ang hangin dito ay umiihip ng 3x mas mabilis kaysa Jupiter at 1.5x sa bilis ng tunog. Samantala, mas mabagal ito kaysa hangin sa Jupiter dahil gawa ito sa nagyelong metal na kasing tigas ng diamante, hindi sa magagaan na gas. Dahil dito, kaya asul ang kulay ng Neptuno. Pero saan nanggagaling ang ganitong kalakas na aktibidad? Lalo na't hindi lang bagyo ang patunay ng aktibidad na ito. Ang Neptuno ay naglalabas ng 2.5 beses na mas maraming init kaysa natatanggap mula sa araw. Lahat ng ito ay nagpapaisip na sa ilalim ng makakapal na ulap na umaabot ng ilang kilometro sa planeta, mayroong isang bagay na nagbubuo ng init sa loob ng mismong katawan ng langit. Kung magpasya ang National Aeronautics and Space Administration na magpadala ng probe sa Neptuno, at ang paglulunsad ng Neptuno DC ay nakatakda sa taong 2031 tiyak na isasagawa ang pag-aaral sa atmosfera ng planeta. Dahan-dahang bababa ang probe sa makakapal na bughaw na ulap na parang paglalakbay papunta sa gitna ng daigdig. Lilipad ang aparato sa ganap na kadiliman na paminsan-minsan ay naiilawan ng mga kidlat na paminsan-minsan ay pumapaimbulog sa kalangitan ng Neptuno. Pagdating ng probe sa mantle, mapupunta ito sa lugar na sobrang init, halos tulad ng init sa ibabaw ng araw, hindi pa kasama ang matinding presyon. Sa iyong isipan, lumitaw ang mga larawan ng mantle ng mundo na mukhang tunaw na lava. Iwasan ang mga ganoong asosasyon. Dahil sa Neptune, ibang-iba ang mantle. Parang karagatan na mas malalim ng 1.5 beses kaysa sa mundo. Lahat ng nakaabot ng ikalimang baitang ay magtatanong, paano hindi kumukulo ang likido sa ganitong taas ng temperatura? Hindi akma ang mga batas ng mundo sa Neptune dahil sa sobrang presyon doon. Hindi na ito karaniwang likido, kundi ionisadong supercritical, isang estado ng bagay kung saan wala nang pagkakaiba ang likido at gas na mga yugto. Ang ionisadong supercritical na likido ay may mataas na densidad ng likido
at mababang lagkit ng gas. Ang ganitong kakaibang mga katangian ay maaari lamang lumitaw sa matitinding kondisyon na matatagpuan sa Neptune. Isa sa mga katangian ng ionisadong supercritical na likido ay ang mataas nitong konduktibidad ng kuryente. Siyempre, ito ay isang palagay lamang at sa ngayon ay hindi pa ito kayang patunayan sa pamamagitan ng eksperimento. Ipinaliwanag ng mga siyentipiko ang kakaibang magnetic field ng Neptuno na umaabot sa kalawakan at hindi nakatuon sa mga polo ng planeta. Ano pa ang masasabi tungkol sa kondisyon sa Neptuno? Maaaring tawagin ang planeta na diamante dahil ang carbon dahil sa critical na presyon ay napipisil at nagiging mga diamante halos agad-agad at ang laki ng mga ito ay maaaring umabot ng ilang metro ang diametro. Pinaniniwalaan na kung aalisin ang maraming patong ng atmosfera at ang ionized na karagatan na tinatawag na mantle ng Neptuno, maaari mong matagpuan ang isang diamanteng core sa ilalim nito. Kung aalalahanin natin ang ilang mga buwan ng mga higanting planeta, partikular na ang Europa na may ilalim ng yelo na karagatan na malamang ay puno ng buhay, bakit hindi natin ipagpalagay na maaaring may katulad din sa loob ng Neptuno? Maganda ring magmasid-masid sa paligid ng planeta, lalo na kung bibigyang pansin ang buwan nito. Si Triton na natuklasan noong 1846 ay tunay na isang kamanghamanghang mundo na mas angkop pa nga para sa pag-usbong ng buhay mula sa ibang planeta, kahit na hindi madaling tawaging magiliw si Triton. Nararanasan dito ang cryovolcanism at napakababang temperatura na umaabot sa -235 degrees Celsius, halos abot sa absolute zero. Isang planetang may mga yelong geyser na paminsan-minsan ay sumisirit hanggang 150 km taas mula sa ibabaw. Ang ibabaw nito ay natatakpan ng nagyelong mga lawa ng methane at nitrogen at sa ilalim ng crust ay maaaring may mainit-init na karagatan na kumukulo. Ang kakaibang heolohiya ng Triton ay nagtulak sa mga sayentipiko na isipin na ito ay mula sa mainit na core na pinainit ng radioactive decay ng mga elemento. Gaya ng kay Neptuno, pero paano napunta si Triton malapit sa kanya? Batay sa mga katangian at kilos nito, isa rin itong dayuhan tulad ni Neptuno at hindi talaga ito nabuo malapit sa kanyang planeta. Malamang si Triton ay nahuli mula sa Kuiper Belt o sa hindi kilalang bahagi ng kalawakan. Kung ganoon, posibleng may maunlad na sibilisasyon sa ilalim ng kanyang yelo. Ipinapakita nito ang aktibong atmosfera ng planeta at sa kabilang bahagi ng hindi pa napag-aaralang katawan ng langit ay itinayo ang malalakas na istasyon para sa paglalakbay sa universo. Akala mo ba, katang-isip lang ito? Posible, ngunit kamakailan ay naglabas ng artikulo si Irina Romanovskaya ng Houston Community College na naglalarawan ng halos kaparehong paraan ng paglalakbay sa kalawakan. Sa huli, dapat nating itanong, posible nga ba ang buhay sa ibabaw ng Neptune o Triton? Kung ang mga bagyo sa gas giant na lalo pang dumarami ay ituturing na mabilis dumaming mga kolonya ng mikrobyo, maaari nating pag-isipan ito. Tungkol naman sa Triton, ang daan-daang bulkan na nagbubuga ng nagyelong nitrogen at mga patay na lawa ng methane ay halos walang iniiwang pag-asa para sa pag-usbong ng buhay sa ibabaw nito. Kasabay nito, posible ring lumitaw ang ilang uri ng buhay sa ilalim ng mga karagatan. Kung hindi man ito mga mataas na antas ng sibilisasyon na may mga sangay-sangay na estrukturang nasa ilalim ng dagat, mga napakamodernong lungsod at iba pang mga futuristikong bagay, posible pa ring mayroong ilang uri ng buhay sa mainit-init na bahagi ng karagatan na binubuo ng hydrocarbon o ammonia na may halong tubig. Malaking swerte na makadiskubre ng primitibong mikrobial na buhay, lalo na kung makakita rin ng kakaibang balyena o nagliliwanag na radiation na pagi sa madilim na kailaliman. Pwede kayong mag-imagine sa mga komento kung paano ninyo nakikita ang buhay sa Neptuno o Triton. Malay natin, baka makatulong ang simpleng komento sa mga susunod na siyentipikong pag-aaral at magbukas ng matagal ng lihim.